Pilipinas, ang oras po, 6:37. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanieras. At ako pa nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. I'm sure happy ang lahat dahil TGIL. Masayang weekend po sa inyong lahat, bagaman at hindi pa swelday. Abay, syempre na-excite tayo sa panibagong weekend at tayo ay makakapagpahinga na sa wakas. Anyway, kumusta po kayo, no? Meron pa isang tayong good news dahil maliban sa weekend na, matapos po ang ilang linggong oil price hike, namumuro naman ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa oil industry sources, posibleng bumaba ng 70 centavos hanggang 90 centavos kada litro ng gasolina at piso hanggang 120 naman ang inaasahang imumura ng presyo ng diesel, habang 90 centavos hanggang sa piso sa presyo ng kerosene. Ayon po sa Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, bunsod ito ng mas mababang demand ng langis at delay sa pagbaba ng US interest rate. This is good news para sa ating lahat. Dos Kumpanieras. O ayan ha, itong mga oil distributors natin, pagdating ng taasan, bagaman at ngayon binili mas mura, malamang itataas agad kahit nabili nila ng mas mura. Di ba ganoon yung mga abusado? Sana'y hindi masarap ang kape nyo sa mga susunod na araw kapag umaabuso kayo. Dos Kumpanieras. Anyway, today is Friday. Masaya po ang ating talakayan. At ito po yung topic na kadalasan na iniiwasan ng mga magpapakasal, ang tinatawag na prenuptial agreement o antenuptial agreement. In short, itong kasunduan kung saan i-determine pagkakasunduan ng mga ikakasal. No? Hindi po kasaling magulang, ha? Pagkakasunduan ng mga ikakasal kung paano nila pag-aarian ang kanilang mga properties. Sino ang nagmamay-ari? Silang dalawa ba? O ito ba ay mananatili na pagmamay-ari lamang ng isa? Dos Kumpanieras. Ang sabi ng iba, oy, hindi mo ko mahal, bakit kailangan mong magpapirma ng prenuptial agreement? Di ba? Kapag ka medyo yung isa doon sa ikakasal ay medyo nakakaangat, galing sa affluent na pamilya, at yung isa ay hindi naman kayamanan, ang laging sinasabi, magpapirma ka dahil baka pera lang ang habol niya sa'yo. Yung iba, hindi ka naman kagandahan, pera lang ang habol niya sa'yo. Malamang, lalo pat pogi siya or maganda siya. Pero hindi po dapat ito ang tinitingnan natin, Ang maganda ay maiwasan po yung pagkaguluhan later on. Bagaman at talagang itong problema pong ito ay sumusulpot lamang pagdating ng hiwalayan. Pero syempre, hindi po natin tiyak ang buhay. Dos Kumpanieras. Dahil sabi nga po nila, dalawa lang ang tiyak habang tayo ay dalawa lang ang tiyak dito sa mundo. Ang buwis at ang kamatayan. Ang iba naniniwala na walang forever, ang iba may forever, pero pagdating po ng kamatayan, syempre, hindi na yun forever. Diba? Hindi na kayo forever nun. Paghihiwalin pa din kayo ng kamatayan. At bago yan, or pagkatapos niyan, usapin ng mga ari-arian. Dos Kumpanieras. Kaya naman
Palagi ko pong sinasabi sa atin na wag tayong maging hostile, wag tayong negative sa pagtingin ng antenuptial agreement or kasunduan patungkol sa mga ganito. Dahil let's face it, wala pong tiyak sa mundo at kapag dumating ang panahon, at least yung issues or matinding bangayan, naiiwasan po natin. Ang sinasabi nga po nila, mas marami ang naghihiwalay na mga mag-asawa o mag-partner, hindi dahil sa kaliwaan, pangangaliwa, infidelity. Mas maraming rason, pinag-uugatan ng mga bagay-bagay, ng mga negatibo, ng mga hiwalayan ay ang issue ng pera at ari-arian. Dos Compañeras. Kapag nag-umpisa ang issue sa pera, si Mrs. humahanap ng kalinga ng iba o si Mr. humahanap ng hagod ng iba. Hindi po ba? Dos Compañeras. Hindi naman lahat, pero marami. Sa usual, sa mga pagkakataon na naka-attend ako ng annulment cases, annulment hearing, abay napapansin po, kapansin-pansin, maliban sa issue ng infidelity, ay para pong problema talaga sa pera at ari-arian ang pinag-uugatan. Kapag ka nagka-problema sa pera, abay nagiging kawing-kawing na po hanggang sa humingi na ng pagkalinga sa iba. Ayan, humanap na ng pagkalinga labas sa pamilya. Dos Compañeras. Kaya nga po, mas maganda, wag na tayo magpaka-ipokrito pa. Tingnan din natin yung mga posible nating gawin para maiwasan ang mga ganitong bagay. At least dito, clearly defined, kung ano yung mga karapatan nyo sa mga properties. Kaya tonight, tatalakayin po natin prenuptial agreement o antenuptial agreement or tinatawag po sa ating family code na marriage settlements. Ayan. So, umpisahan na natin. Ay, hindi pala. Bago po yan. Bigyan po natin ng pansin ang ating mga tagapakinig. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga questions. 0919-282-6485 o kaya naman ay o kaya naman po ay sa DZRH TV live stream bilang comment sa YouTube page natin. Or pwede din po sa ating DZRH Dos Compañeras na Facebook Live, DZRH News Facebook Live, at syempre DZRH News Television Facebook Live. Dos Compañeras. Ewan ko lang kung sila ay naggawa ng prenuptial agreement. Wali? Ayan. So, ito po yung issue, di ba? Ikaw ba, Het Delmoro, ay updated? Di ba ito yung isa sa mga binabanggit, although this is unconfirmed, sa hiwalayang Daniel Padilla and Catherine, surname ni Catherine? Ito din ang binabanggit sa hiwalayang Bea Alonzo at sino yung boyfriend niya? Yung Dominic Roque. Although ito po naman ay unconfirmed. Yung mga sa Marites dyan. Yung mga Marites dyan, ano po ba ang binabanggit dito? Dos Compañeras. Ayan, maganda kasi na pagkakasunduan natin. Siyempre, tatalakayin din po natin kung paano ang gumawa nito at ano ang dapat na lalamanin ng prenuptial agreement. By the phrase itself, ang prenuptial or antenuptial agreement ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang ikakasal. Take note, ikakasal. Ibig sabihin, bago pa sila ikasal, kailangang magpirmahan na sila nito. Identified yung kanilang mga properties at sino ang nagmamay-ari ng mga ito. Dahil take note po, sa ilalim po ng family code, kung walang prenuptial agreement or antenuptial agreement, lahat ng mga ari-arian na na-acquire bago pa ikasal or ibig sabihin habang single pa ang dalawang magpapakasal pa lamang ay magiging pagmamay-ari na nilang dalawa the moment na sila ay ikasal na. Dos Compañeras. Kaya naman para maiwasan po yung mga ganitong sitwasyon kung saan sasabihin, ay, unfair. Siya, bagong graduate. Wala pa naman lang
ang tanging pag-aari niya ay kanyang underwear o kanyang damit at sapatos. Itong isang partido, abay OFW, naging seaman o nagtrabaho at nakaipon, no? Nakapagpundar ng mga ari-arian o nagmana ng mga tipak na mga lupain. Abay napakaraming properties. Ikinasal kay fresh graduate o ikinasal kay yung wala pang, yung nag-uumpisa pa lang sa buhay. Abay, napakarami sasabihin ay unfair. O, di ba, natatandaan nyo, Chris Aquino and sino nga ba yung napangasawa niya, yung tatay ni Josh? Ano yung tatay ni Bimbi? Si James Yap. O, natatandaan niyo po ba? Chris Aquino and James Yap. Dahil wala silang prenuptial agreement nang sila ay maghiwalay, napakaraming properties na na-acquire ni Chris, no, na pagmamay-ari ni Chris ang hinati at napunta kay James Yap. Dos Compañeras. So yan, kailangan po ang antenuptial or prenuptial agreement ay pinipirmahan. Kaya nga bago, no? Antenuptial agreement ay bago ikasal ang dalawa. At ang dokumentong ito notarized at pinarirehistro sa Civil Registrar at minsan sa Registry of Deeds na din. Dos Compañeras. Ayan, magandang gabi po muna sa ating mga tagapakinig, Chona, Elia Banto, Daddy Rewel Resyo, and of course, ang ating suki ever favorite, si Gael Enriquez. Pagpasensyahan nyo na, paborito ko talaga si Gael. At saka si Kenneth Arevalo. Yan, dahil sila po yung aking mga online PA. Ganyan din, Ador Cortez, magandang gabi din sa inyo, Tony Di Guzman, at si Ricardo Messina. Gayon din, Angelica Aban, magandang gabi sa inyo. Chona dyan sa Las Piñas City. At si Boyet Beyot Ramos Singson. Magandang gabi din po sa inyo. Nanunood sa atin si Gael Enriquez, Kenneth Arevalo, Ngoyong Montes, Raymond Botalon, magandang gabi. Diyan sa Laguna kayo, Sir Raymond, di ba? Gael Enriquez, Arminia Albuna, gayon din Josephine Garimbao sa Michigan, USA. Si Cos Opam, itong law student natin, sabi niya, money changes everything. Buti nilang wala tayong pera. Pagmamahal lang ang asset natin. Alam mo, Kosain Upam, no? Masarap magproblema ng pera. Sabi nga ng iba, ma'am, sobra-sobra po yung perang naipadala sa akin. Yan ang gusto kong problema. Di ba? Kasi mas madaling problemahin kung sobra-sobra ang pera mo kesa sa wala kang pera. Dahil napakahirap pumanap ng pera, Dos Compañeras. Yun nga lang, dapat hindi gagawa ng masama pag walang pera, di ba? Lizelle Miranda, kailangan po bang magpakasal? Ito, sasagutin ko sa iyo, Lizelle Miranda, yung question mo later on. Okay. Sabi ni Cos Upam, sabi niya, for life na lang, kesa forever. Si Valentina Milena Poncia, karamihan ng mga ganyan nagpa-prenuptial ay mga salapi lang. Syempre po, alam niyo bakit, no? Kasi po, anong ipi-prenuptial ninyo? Although kasi, may mga pagkakataon, nagsisimula kayo, pareho kayong wala namang naipundar, pero later on, may mga pagkakataon, mas nagiging successful yung isa, nagkakaroon na ng, nagkakaroon ng mga insecurities, nag-tend to control the other one, so issue pa din. So kasi, pwede pong saklawin ito, pati yung mga sweldo nyo later on, or mga future acquisitions, no? Kung ano ang go-govern dito. Anyway, bago po tayo magpatuloy, meron ba itong magre-report? Kasi balik normal na daw po ang operasyon ng LRT1 mula Baclaran, Fernando Poe Jr. Station and vice versa matapos magkaaberya kaninang bago alas 6 ng gabi. Tama ba ko? Dos Compañeras. Thank you so much, Jackie. Okay, balikan po natin ang ating mga listeners. Magandang gabi sa iyo, Corazon Buhain at Topex Hamulin. Ganyan din kay Michi Ordeliano at si Charo Abraham. Magandang gabi po sa iyo, ma'am. Violeta Montecalvo Zambrano and si Mami Belen Rivera. Nanunood din sa atin, Ma'am Irene Almodovar, Sel Villavicencio Soleta, at si Valentino Milena Poncia, Roxanne Costo, at eto, sino pa ba? Eduardo Narvaez, Vivian Cubero,
at Tita Ami Miraflor Garcia. Dos Compañeras. At lahat po ng mga hindi ko nabanggit na nandiyan pero hindi lang nagpaparamdam. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. At syempre, meron pa rin po tayong bonus question tonight. Ano ang tawag sa kasunduang sasaklaw sa mga ari-arian ng mga ikakasal? Ipadala lang po yan bilang private message sa akin, Attorney Rina, second page, dahil hindi ko po na-access yung messenger. No? Pero na-access ko po yung, na-view ko po yung Dos Compañeras na page, na ang tawag doon, yung sa timeline lang. Pero yung mismong messenger, hindi ko po yan nabubuksan. So doon nyo na lang po sa akin ipadala. Doon po ako kukuha ng isang winner ng 500 pesos tonight. Dos Compañeras. At magko-commercial po muna tayo pero sa atin pong pagbubulika yung mga detalye na dapat na isinasaad ng ating prenuptial or antenuptial agreement. Dito lang po yan sa Dos Compañeras, nakakasama po ninyo, Attorney Rina Seco. Dos Compañeras. Nagbabalik po programang Dos Compañeras. Kasama po ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At tinatalakay po natin ang tungkol sa prenuptial agreement o yung kasunduan na pinipirmahan ng dalawang ikakasal para pag-usapan or para stipulate lamanin kung ano ang magiging arrangement nila sa kanilang mga ari-arian. Sinasaklaw po nito yung mga ari-arian na napundar nila ng hiwalay nang sila ay dalaga at binata pa. Maaring saklawin yung mga future properties, no, para po malinaw kung paano ang pagmamay-ari ng mga ito. Dos Compañeras. Dahil nga po kung walang antenuptial or prenuptial agreement, lahat ng mga ari-arian na napundar ng dalawa separately habang sila ay parehong single pa, ay magiging pagmamay-ari ng dalawa kapag sila ay kasal na. No? So kung may prenuptial agreement, i-stipulate mo doon yung lupa na ganito, may title, TCT number, blah 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 blah, na pagmamay-ari under the name of ganitong si babae ay mananatili niyang pagmamay-ari kahit sila ay ikasal na. Pwedeng pong ganun. O itong shares of stocks na pagmamay-ari ni ganito sa ABC Corporation ay mananatiling pagmamay-ari ni lalaki kahit sila ay kasal na, including yung mga kikitain dito. Ayan, pwede pong ganong stipulation sa inyong prenuptial agreement. That way, wala tayong sumbata na, akin yun na, bakit mo ginagamit? O ingrato ka, wala nang ganon dahil syempre ay malinaw ang pagmamay-ari nito at walang maaring isumbat dahil nga po napagkasunduan naman ninyo. Ito po ay legal. Dos Compañeras. So maari po ninyong itakda yung mga exceptions. Anong ibig sabihin yun? Yung mga hindi sasaklawin ng magiging pagmamay-ari ninyong dalawa. Pwedeng sabihin na, pati yung mga sweldo namin, hindi namin pagsasamahin. Ang kanyang sweldo ay kanya lang at ang aking sweldo ay akin lamang. Pwedeng ganon. Pwede pong pag-usapan ninyo na yung mga expenses sa bahay ay mag 50-50 kayo o kung ano man ang inyong hatian. O pwede din naman magkaroon kayo ng common fund o pwede rin naman na sabihin ninyo yung aking checking account or savings account sa ABC Bank akin lamang, no? Hindi ito pakikialaman. No, pwede din yung pag-usapan na yung 10% o 20% ng sweldo ng bawat isa sa amin ay mananatiling eksklusibo naming properties at yung say halimbawa 20-25% yon. Yung natitira, yun ang ilalagay namin sa common fund. Hindi po ba maganda ito? Bakit? Kasi at least hindi po nawawalan ng sariling pera ang bawat isa para kung sakasakaling magkaproblema, madali din po ang pag-withdraw ng pera, madali din pong ma-access, di ba? Dos Compañeras. Maari kayo mag-set ng joint account, maari din po kayo magkaroon ng separate or individual account na hindi sasaklawin ng inyong absolute community of property.
So, yan po yun. Basically, yun lang naman yun eh. Kaya napakahalaga po ng prenuptial agreement para maitakda, no, yung pagmamay-ari. Yung iba kasi akala, aba, mana ko yan nung dalaga pa ako. Bigay sa akin yan ng nanay at tatay ko, ni na mami at daddy, ni na papa at mama. Hindi mo pwedeng maging may-ari yan. Dahil solong pagmamay-ari ko yan. Mali. Kasi kung wala kayong prenuptial agreement, pagmamay-ari na din yun ng asawa mo. Take note, no? Ang tanging hindi nasasaklaw ng absolute community of property ay ang mana na tinanggap during kasal na kayo. Pag tinanggap ito bago kayo ikasal, kayong dalawa na ang nagmamay-ari dito. Kaya sana po yung ating mga kababayan na, uy, ipibigay ko na kay anak ko ang property na ito. Single si anak. Pagkatapos ini-expect na mananatili sa anak nila yung property. Mali. Bakit? Binigay nyo na, single pa. Di sinaklaw ng absolute community of property and therefore, parang binigyan nyo na din ng kalahati ng property na yun, yung kanyang mapapangasawa. Dos Compañeras. Ayan. At importante, kung magbibigay din ng donasyon, halimbawang hindi kayo ang magulang, i-donate ninyo, say auntie, uncle, i-donate ninyo sa pamangkin. Gusto nyo sa pamangkin nyo lang, pero may asawa na, i-specify po na donated exclusively to the person. Kasi para po malinaw ang intensyon at hindi sasaklawin ng absolute community of property. Dos Compañeras. So ano nga ba ang dapat ilagay sa prenuptial agreement? Halimbawa po, ito muna, kung halimbawa bago ang kasal ay nag-live-in na pala ang dalawa. Kasi di ba may mga taong ganon, live-in muna tayo, magsama muna tayo, trial and error, di ba may mga ganon tao. O kaya naman ay magli-live-in, tapos ay sige mag-ipon muna tayo, tapos saka tayo magpakasal kapag nakaipon na tayo. Pwede po ninyong kasali ito sa inyong sa inyong stipulation kasi 'di ba kapag ka po nag-live-in ang dalawang tao na wala namang legal impediment, ibig sabihin walang hadlang para magpakasal kung gugustuhin nila, ay co-ownership po ang sasaklaw dun sa mga ari-arian na na-acquire nila during the period of cohabitation. Kaya take note po yung may mga ka-live-in dyan, hindi po yung friends with benefits yung live-in talaga nagsasama sa isang bubong. Hindi po nito sinasaklaw yung friends with benefits o yung occasional lamang may pasulput-sulput lang at nagkumuha lang ng property at pinangalan sa kanilang dalawa. We're talking about live-in relationship, nagsasama sa isang bubong bilang mag-asawa without the benefit of marriage, pero maaari silang magpakasal anytime kung gugustuhin nila. So kapag ka po ganito, syempre, di ba, co-ownership ang sumasaklaw sa kanilang dalawa, sa mga ari-arian na napundar nilang dalawa. At take note, kung wala itong legal impediment to marry, lahat po ng ari-arian, bagaman at yung isa ay hindi nagtatrabaho sa labas, not gainfully employed. Siyempre, nagtatrabaho siya sa bahay, naglilinis ng bahay, naglalaba, nagpaplantsa, nagluluto, at kung ano-ano pa, bilang isang may asawa. Yun po ang kanyang ambag at tinitingnan pa rin po yun ng batas, na kanyang ambag doon sa kanilang dalawa, and therefore co-ownership, kahit wala siyang trabaho sa labas na may bayad, 50-50 po sila kahit pa doon sa sweldo po noong isang taong nagtatrabaho na ka-live-in niya. Dos Compañeras. So, pwede po itong i-stipulate na ganito ang magiging hatian namin. Yung mga property regime during the period of cohabitation. Pwede po itong saklawin yung both personal and real properties. Personal properties, yung mga nagagalaw. Yung mga real properties, yung bahay, lupa, bahay at lupa, condo, townhouse, o kung apartment, o kung ano pa man. Dos Compañeras. Siyempre, pag-uusapan din ninyo arrangement doon sa salaries and wages habang kayo ay nagsasama, bank account, shares of stocks, kung halimbawa meron ding pautang na sisingilin. So, ito pa, regalo sa isa't isa. Yan. Bakit? Alam nyo po kasi,
yung mga regalo sa isa't isa ay later on kasi magkakaproblema kayo, di ba? Kapag kayo ay nagkatampuhan, nagkagalitan. Maaari ding sabihin po ninyo doon sa mga regaluhan ninyo na yung binigay ko sa iyo ay sa kanya na yon at pumipirma ka. At tinatanggap niya. So, stipulate din po ninyo doon. So, maganda ito para at least maiwasan ang bangayan later on dahil sa pera. Dos Compañeras. Importante po kasi na kayo ay may... I don't think na this is kakulangan sa tiwala. I think this is laying down your cards. O, ito ang meron ako, ito ang meron siya, ito ang hatian natin. Malinaw, magpunyagi ka, gusto mong tapatan ng yaman ko, tapatan mo o higitan mo pa, walang problema. Ang sayo ay sayo, ang akin ay akin, mag-common fund tayo at yun ang gagastusin natin. Diba? Pwede niyong pagkasunduan na ganoon. Dos Compañeras. Pwede po namang pagkasunduan ninyo na yung capital gains, no? Yung partner capital gains, no? Ibig sabihin, yun pong lahat ng ari-arian ninyo, kanya-kanya kayo, pero lahat ng kinikita doon, kapag kayo ay nag-asawa na, pati na yung kinikita ninyo, sweldo ninyo, yun ang magiging common na pagmamay-ari ninyo. Conjugal partnership of gains. Take note po ha, yun pong conjugal partnership of gains ay iba sa conjugal assets. Conjugal assets, kayong dalawa ang nagmamay-ari. It could pertain to properties obtained prior to the marriage. These are still conjugal. Yung mga bahagi ng absolute community of property, these are conjugal assets. Ibig sabihin kayong dalawang nagmamay-ari. Pero pag sinabing conjugal partnership of gains, yung common ownership ninyo na po-pertain laang doon sa mga kinikita na mga separate properties ninyo at yung mga kinikita ninyo during your marriage. Yun po ang pagkakaiba nila. Dos Compañeras. Pwede din naman kayo mag-total separation of property. What is yours is yours. What is mine is mine. Wala tayong pakialaman. Pero sa ibang bagay, share tayo. Di ba? Yun. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi sa iyo, Marcelo M. Gayon din, Angelica Aban, Phil Barbie, Feli Bell, magandang gabi sa iyo. At Maria Teresa Lazaro. Okay, Ma'am Grace Recta na Imbag Arabi, Romel Kayabyab at Ferdinand Aga. Ano daw yung bonus question mamaya? Panoorin po ninyo. Leonard Acasar, magandang gabi sa classmate ko ito nung high school. Joseph Abalos, yung question nyo po, kung hindi ko minsan nababasa, ibalik nyo lang po. Sabi ni Gael, take note, hindi kasama dyan yung may ka-fun body. Oo, totoo yun. Yung mga yung FB lang, iba po yun. Si Asuncion Celario, magandang gabi sa'yo. And Eva Duques, Simon Beats at Joseph Villamor. Joseph Abalos at J. Season Fernandez, Miss Marilu de Guzman, at of course, pinapabate niya ang kanyang anak na si Alfred Abalos. Advance happy birthday bukas. So, Alfred Abalos, advance happy birthday. Ang pagbati mula sa yung Daddy Joseph Abalos. At meron isang nag-message sa atin pero hindi ko po nababasa dahil iba po yung in character sa yung name niya, so hindi ko po mababasa, pasensya na kayo. Merlinda Abulencia at syempre Chinky Porle Andrade at maraming iba pa. Thank you very much. Dos Compañeras. Okay, paano po kung halimbawa kasal na? Pwede pa din po bang mag-prenup? Nagkasundo naman po kami na separate na, since separate na naman kami. Okay. By the phrase itself, prenuptial, ibig sabihin bago ang kasal. Hindi po ninyo ito pwedeng gawin the moment na kinasal na kayo. Ang paghihiwalay po ng mga ari-arian or pag-a-arrange ng inyong mga ari-arian during the marriage ay maari lamang mangyari kung kayo po ay dudulog sa korte. Isinasampa po ang petisyon sa Regional Trial Court at doon po magkakaroon ng syempre yung inventaryo ng inyong mga ari-arian at kung paano po ang arrangement dito
ang tanong, attorney, pwede ko po bang ipa-waive na lang yung kanyang share sa akin dahil siya po ay nagloko, no? Maaari naman po itong mangyari. Pero doon na po sa korte, hindi po maaaring gawin na kayong dalawa magkakasundo kayo na, oy, pirmahan mo lang to, wala na akong pakialam sa'yo, hindi na kita kakasuhan sa pambababae or panlalalaki mo, no? Hindi na kita kakasuhan, basta lahat ng na-acquire na properties, isulat mo dito na ibinibigay mo na sa akin. Bawal po ito. Because, no, ang mag-asawa po ay pinagbabawalan na mag-donate sa isa't isa except yung mga moderate gift. So, bawal po yun. Dos Compañeras. At magagawa nyo lang po ito sa korte sa kung meron pong either judicial separation of property o kaya naman po ay legal separation o kung meron po kayong petition sa korte for annulment of marriage or declaration of nullity of marriage, no? By the way, kapag ka po may mga ganitong annulment or petition for declaration of nullity of marriage, tumatagal ang kaso dahil mas matinding usapin, hindi yung hiwalayan, kundi yung hiwalayan ng properties. Yun po talaga ang karaniwang pinag-uugatan ng tagal ng kaso sa korte. Dos Compañeras. At least sa experience ko po at sa mga na-observe ko, no? Kaya yung iba out of court na lang ang kanilang usapan pagdating sa mga ari-arian. Okay. So, prenuptial agreement before the marriage at ang tanging remedy dito sa nagtatanong sa atin ay yung judicial separation of property. Pero meron po itong mga grounds, ano, hindi po basta-basta ito pwedeng i-file. Yung halimbawa, isa sa mga grounds, yung halimbawa isang party ay sentenced with to a penalty which carries it yung civil interdiction. Ibig sabihin yung wala siyang mga karapatan na dispose ang property, pati yung mga pagbabawal na makaboto, yun po yun, no? Medyo mahirap i-explain, pero in essence, yun po kasama po doon yung mga pagtanggal ng suspension ng parental authority, the right to vote, the right to be voted for in office, at saka yung administration ng properties. Dos Compañeras. O kaya naman judicially declared an absentee o nawawala. O kaya naman nawala na siya ng parental authority at yung ito ay dineklara na ng korte. Kasama rin po dito halimbawa naman ay inabandon na ang spouse at syempre hindi nagko-comply sa mga obligations, no? Kasama po ito doon. Kaya nga po ikaw na naiwan, pwede ikang hilingin sa korte na maging administrador ng inyong properties. O kaya naman kung ikaw ay nabigyan na ng kung ikaw ay halimbawa nabigyan, yung asawa mo nabigyan ng authority na maging administrator ng properties ninyo and yet inabuso niya, so maari po yung maari po yung hilingin ninyo, maghiwalay na lang natin ang ating mga properties. Dos Compañeras. Or ito po yung common, Miss Rita, na very curious doon sa ating topic. Ito po ay request ni Miss Rita Salonga, itong prenuptial agreement. Yun. So at the time of the petition, kapag yung judicial separation of property, you have been separated. In fact, ito yung pinaka-common at pinaka-madali. You have been separated in fact for at least 1 year before the filing of the petition. At imposible, or almost impossible or highly improbable na po na kayo ay magkasundo pa. So ito yung pinakamadaling ground, no? Hiwalay na po kami, mahigit na 1 taon at malabo na po talaga kaming magkasundo and therefore judge, no? Tulungan niyo po kami paghihiwalay na po namin ang aming mga ari-arian. Dos Compañeras. Ang tanong, no? Kapag po ba, halimbawa, nagkaroon ng judicial separation of properties, tagapagmana ko pa rin po ba siya? O hindi na? Ayan, doon naman po nagkakatalo yung legal separation at judicial separation of properties. Kasi sa judicial separation of properties, nananatili po yung karapatan sa sustento, nananatili pa rin po yung karapatan ng bawat isa na magmana, no? At hindi mo pwedeng sabihin sa SSS na hindi ko na siya gagawing beneficiaryo ko. Ayan. Hindi po ganun kapag sa judicial separation of Dos properties. Compañeras.
Iba naman po pa kapag pinag-usapan natin yung legal separation. Ibig sabihin separation from bed and board. Dahil yun pong offending spouse, yung erring spouse, yung nagkasala, nagtaksil, gumawa ng kalokohan, ay disqualified na maka-inherit o makapagmana mula sa kanyang asawa, sa innocent spouse, in the case of intestate succession. Anong ibig sabihin nito? Kapag wala siyang naiwang will or last will and testament, di ba automatic, compulsory heir itong asawa. Pero kapag po may legal separation na, hindi na siya magmamana mula doon sa innocent spouse. Yun po ang kagandahan dito. O kaya naman, yun pong provisions in favor, halimbawa merong will at merong yung provisions na nagbibigay sa offending spouse by the innocent spouse ay marirevoke by operation of law. Ayan, yun po yung kagandahan doon. Dos Compañeras. At sa loob po ng 5 taon matapos po maging final ang decree of legal separation, maari pong i-revoke ang lahat ng mga donasyon, maari pong bawiin ng innocent spouse ang lahat ng mga naibigay niya sa kanyang tarantadong asawa. Sorry for the term. Tarantado or tarantadang asawa. Ayun, so pwede pong bawiin sa loob ng 5 taon, no, within the 5-year period ng upon the finality of the decree of legal separation. Dos Compañeras. Ayan, so I hope nalinawan po kayo. Magandang gabi po sa inyo, Jason Abulencia, at syempre, maraming nagre-react. Ramel Maluto, magandang gabi sa iyo dyan sa Guimaras. Okay, meron, attorney, kung hindi po kasal at may mga napundar na mga gamit or properties at nagkahiwalay, paano po ang settlement ng hatian? Mapupunta po ba yon sa nagpundar o maghahati? Hindi kasal. Ang tanong, yung isa po ba sa inyo ay may sabit o pareho kayong walang sabit at pwede kayong magpakasal? Kung wala pong sabit, ang pareho kayong walang sabit, ibig sabihin pwede kayong magpakasal. Hati po kayo kahit nakapangalan lang doon sa iisang partido. Basta yung property ay na-acquire, nabili, napundar habang kayo ay nagsasama. Yun pong properties bago kayo nagsama, ay kung sino pong nakapundar, yun po ang nagmamay-ari. Pero yung properties na napundar habang kayo ay nagsasama, kung pareho kayong walang sabit, kayo pong dalawa ang nagmamay-ari noon. Kung halimbawa ang isa o pareho kayo na may sabit, kasal pa sa iba pero nagsama kayo pero nagpundar ng mga ari-arian, ang tanong, sino ang nakabili nito? Ang nakabili nito ay, kung ang nakabili nito ay ang isang partido lang, sa kanya mapupunta ang ari-arian. Pero ito'y mapupunta actually sa kanyang legal na pamilya. Mafu-forfeit in favor of the children or the innocent spouse. Walang pakialam yung kinasama kung wala siyang ambag. Dos Compañeras. Okay, yun po ang pagkakaiba nun. Anyway, meron po tayong bonus question again before we pause for commercial. Ano ang tawag sa kasunduang sasaklaw sa mga ari-arian ng mga ikakasal? Ipadala po bilang private message sa akin, Attorney Rina Seco, at doon po ako pipili ng isang mananalo tonight. Magandang gabi po sa iyo, Rudy Palma. Sabi niyo, nice topic. Si Jinky sabi niya, asawang taksil. Actually, hindi naman yung iba, hindi taksil ang dahilan di ba? May maiba't lang talagang salbahe, pero hindi naman nagtataksil. Dos Compañeras. Magbabalik po ang programang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala. Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Pumipili na sana ako mananalo. Lahat ng klinik ko, kasi nagdo-double check po ako kung talagang follower natin ay hindi naka-follow. Nakalima na ako ng chinik, pero hindi naka-follow sa atin. Isa po yun sa mga kondisyon, Dos Compañeras. Anyway, magandang gabi sa iyo, Eds Maglakas, Odette Oxales. Ito, may question dito.
Yung question po ni Joseph Abalos, ito'y nasagot ko na in the past. Yung napakahabang question ni Sir Joseph Abalos. Pero simple lang po ang sagot ko sa inyo kasi marami po yung tinoka-toka lang. Sa'yo ito, sa'yo yung sa akin ang tondo, sa'yo ang kavita. Parang ganun ang nangyari sa mga properties ng lolo niya. So binigay at dahil dito, hindi pantay-pantay ang sukat ng mga mana. Pero ang sinasabi po kasi sa batas, Lakay, ang sinasabi po kasi sa batas, yung law on succession, kapag ka po walang valid na will, ay kailangan pong masunod yung law on intestate succession. Anong ibig sabihin nito? Ibig pong sabihin pantay-pantay na hatian, So ano ang solusyon kapag kaganito? Kasi sinasabi niya, ay nasa lolo ko pa din ang title. I would assume na wala pa pong settlement of estate na nangyayari. So ibig pong sabihin, any of the heirs, any of the compulsory heirs or representative of the compulsory heir can file a petition for settlement of estate. Yun po ang solusyon. Now, as to how to do this, meron po tayong previous episode kung paano mag-settle ng estate, either judicially or extrajudicially. Kung nagkakasundo kayo, extrajudicially, pero lahat po ng mga tagapagmana ay dapat na nakapirma sa dokumento. Kung sakasakali yung isa pong tagapagmana ay namatay na, yung kanyang tagapagmana ang hahalili sa kanya at kailangan lahat yun ay nakapirma sa kanya. Kung halimbawa, nakapirma sa dokumento. Halimbawa, yung isang heir namatay na, meron siyang 15 anak, lahat ng 15 anak dapat kasali sa settlement of estate. Lahat yun pipirma. Dos Compañeras. Kaya napakahalaga po na mula sa pagkamatay ay isi-settle na agad ang estate dahil nagiging komplikado kapag ka ang isa sa mga heirs ay namatay at yung iba, yung mga anak niya na ang kailangang hahalili sa kanya, napakarami lahat ng pipirma. Mas maraming taong maghahati-hati, mas magulo, mas maraming opinyon, lalo na kapag ka po nasulsulan na ng mga sabi ng iba, mga sampid or nadagdag sa pamilya. Dos Compañeras. Itong si Maria Teresa Lazaro, tama po talaga, parang dumarami na ang hiwalayan, issue ng mga dahilan at ay kahirapan o kakulangan sa salapi, pinag-uugatan ng away na mag-asawa hanggang sa humanap na ng comfort sa iba. I agree with you, Miss Maria Teresa Lazaro. Parang ang hirap tuloy manang maraming pera at ari-arian. Pero ang hirap din naman ang walang datong. Sus, Ginoo talaga. Pag namatay, wala namang madadala kahit 5 bingkong. Anong ibig sabihin nun, Sir Valentino Milena Poncho? Magandang gabi sa iyo, Eds Maglakas, Odette Oxales, and Ramel Maluto. Gayun din si Tina Salva. Magandang gabi po sa inyo. Okay, sabi ni Eduardo Narvaez, he needs a lawyer. Ang hirap po pala ng sagot, sabi niya. Hirap po pala niyan, sabi ni Joseph Abalos. Okay. Sasagutin ko po yung message niyo para iisa-isahin po natin. Magandang gabi sa iyo sa ninang ko, Tita Resi Matining. Magandang gabi, ninang ko po ito si Tita Resi. Dos Compañeras. Ayan, meron pong question dito. Basahin natin yung kanyang question. Paano po kung hindi kasal, may conjugal property tulad sa aming magsasama pa lang pero may kasal siya at hindi ako? Ano nang ibig sabihin? Wala pong kayong conjugal, co-owned, co-owned property, si Ming, Ang problema po, hindi talaga co-ownership ang mangyayari dahil kasal siya sa iba, na habang nagsasama kayo. So, ibig pong sabihin, kung ano lang, yung iambag nyo, yun lang ang sa iyo. Yung naiambag niya, yun lang ang sa kanya. Ngayon, kung nakapangalan lahat sa kanya, at siya lang po talaga ang nag-acquire, sorry kayo. Pero kung kayo lahat ang nag-acquire, kung kayo ang nag-acquire ng mas marami, dapat sa inyo mapunta ang mga ari-ariang ito. Dos Compañeras. Isa po akong OFW, ask ko lang po, at almost 10 years na kaming hiwalay ng ex-husband ko, pero may conjugal property po kami sa bahay at lupa. Pero may asawa na po siyang iba ngayon. Ang tanong ko, pwede ba ako papirma sa ex ko ng waiver para di na siya makiparte sa mga ari-arian
namin. Dos Compañeras. Yun pong waiver of rights doon sa inyong conjugal assets or absolute community properties ay hindi po pinapayagan ng batas, maliban na lamang po kung ito ay gagawin during yung judicial separation of properties. Dahil nga po kung halimbawa magkakaroon ng waiver of rights outside court, ibig pong sabihin, lalabas ito ay donasyon. Ay hindi po ba ipinagbabawal ng mahigpit sa Article 87 ng Family Code ang donation between spouses, Ito po ay dahil para maiwasan yung pag-i-exert ng influence para i-donate mo to kung hindi ganito mangyayari sa'yo, di ba? Kaya po hindi ito pinapayagan ng batas. Ang maaari po ninyong gawin doon po sa inyong either mag-file kayo ng legal separation or judicial separation of properties at doon po ninyo ipa-waive, Pinakamagandang solusyon, ay yung pagkasunduan po ninyo, hindi na ako makikihati dyan, hindi ka na rin makikihati, ibigay na lang natin sa mga anak natin. Di ba? Pwedeng yung gawin yun. I think that is, kasi kapag ka sa'yo mapupunta, magkakaroon yan ng protesta. Pero pag sa anak, I don't think na magpuprotesta yan dahil anak din naman niya ang makikinabang dito. Di ba? Dos Compañeras. Yun. Again po, bawal ang donasyon sa isa't isa, bawal ang donasyon between spouses, bawal din pong magbentahan ng property sa isa't isa. Maliban na lamang kung meron pong separation ng property at napagkausunduan ito sa prenuptial agreement ninyo o kaya nagkaroon na ng judicial separation of property. Ibig sabihin po, Mister, hindi mo pwedeng ibenta kay Mrs. yung property mo. Mrs., hindi mo pwedeng ibenta kay Mister ang property mo. Mrs., hindi mo pwedeng pilitin si Mister na ibigay sa iyo ang properties niya o pumirma ka ng waiver. Bawal po ito, illegal po ito. In fact, marami na pong kaso na napawalang bisa yung mga ganitong waiver dahil bagaman at willingly pinirmahan ng isang partido. Bakit? Sinasabi ng batas, illegal ito, labag ito sa batas. Dos Compañeras. Abi, pasensya na po, napagana ako. Ito pala ay lagpas na palang 7:30. Ang bonus question, anong tawag sa kasunduang sasaklaw sa mga ari-arian ng mga ikakasal? Ang sagot, antenuptial agreement or prenuptial agreement. At pumili na po ako, pero kung hindi po kayo nakafollow sa atin ay pasensya na. Mawi-waive po ang inyong panalo tonight. So, ibig sabihin, ililipat ko po next week. Pero kung nakafollow po kayo, then well and good. Kahit nabanggit ko po ang inyong pangalan tonight as winner, if you are not following our page, then sorry, hindi po ninyo matatanggap ang inyong premyo. Dos Compañeras. Ang sagot po is prenuptial agreement or antenuptial agreement. Miss Marilu Di Guzman, congratulations sa iyo! Ipadala po ang inyong GCash number sa akin na matatanggap po ninyo within tomorrow, Saturday, bago po matapos ang araw. Nakasama po ninyo tonight, Attorney Rina Seco. Happy birthday muna, Judge Cheryl Alomia Macapagal, dyan sa Masinloc, Zambales. Judge Che Macapagal, happy birthday sa'yo. Nakasama ko po, Het Del Moro and sino pa yung isa? Billy Domingo. Ako po, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipina. Pasensya na. Susunod po ang mga magagandang talakayan sa Lunas at Lunas Extension. Dos Compañeras.